ninyo. Ang pagmamahal ay hindi yan hinihingi. Kahit kailan, hindi mo pwede hingin yan. Kusang tutubo yan sa puso ng isang tao. Tulad din ng sinabi mo, Irich ba yun? Pangalan mo, ang totoong pangalan mo? Charito ang tunay kong pangalan, kuya. Yan lang ang ginagamit ko. Charito Ines. Yun din yung problema mo. Yun din ang sabi ko sa inyo noon. Nahayaan mo ang panahon na lumakad na matutunan ka mahalin ng anak mo. Ipakita mo lang sa anak, ginampanan mo, ginawa mo tungkulin mo bilang ina. Dito sa anak ko, sa asawa ko. Kasi yung asawa ko noon, umiiyak siya. Kasi malayo sa kanya ang anak ko. Ang sinasabi niya sa anak ko, anak, mahalin mo ako, mahalin mo mama mo ako. Tapos dahil pinipilit niya ay away ang ano niya, pagalitan niya ang anak ko kasi malayo nga yung anak ko. So kami ngayon ang nagsasagutan ng asawa ko. Ang sabi ko, wag mong ganyanin ang bata. Habang ginaganyan mo yan, lalong mapalayo sa iyo. Hindi ganyan. Hayaan mo ang bata na tumutubo ang puso, ang pagmamahal niya sa puso at mamahalin ka niya. Huwag mong hilingin kasi hindi yan hinihiling. Kusang tutubo sa anak ng bata, sa puso ng bata yan. Ipakita mo lang, tungkulin mo bilang isang ina. Yun ang lahi kong pinapaalala ng asawa ko. Kasi ako ang aawayin niya kasi binibrinwas ko yung bata. Sabi ko, hindi ko yan binibrinwas. Nakikita kasi ng bata kung sinong palagi niyang kasama. At lagi kong sinasabi yan sa kanya kung ano yung, bakit hindi makasama ang mama niya kasi nasa ibang bansa, nagsumikap para kahit papaano maiahon kami sa hirap. Yun ang sinasabi ko. Yun ang alam ng bata. Pero hindi naman naisip ng bata yun eh. Sa mura niyang edad. Ang alam na niya, ako ang kasama at wala yung mama niya. So yun, kami ang tatalo dahil lang dyan sa pinipilit niyang mahalin siya. Pero sa lagi kong ang pangaral na hindi dapat hilingin at hindi pursahin kasi lalo mapala yung bata, sinabihan pa siya ni MJ na kung ilang taong kang nawala, kung 6 years kang nawala, 6 years ka rin maghintay ng pagmamahal ko. Ayan, sinabi ni MJ mismo. Dalaga na si MJ ngayon, nandito sa tabi ko. Sinabi niya kay Susan. Pero dumating ang punto, mga 4 na taon siguro, o 3 taon. Si MJ rin nagsabi, ang sabi niya, Mama, napatawad na kita. Minahal na kita. Doon si Susan umiyak. Kaya doon, mula noon, masayang-masaya na si Susan, masaya din ako nakikita ako at yun, back to normal lang pagsasama nila. Nagbibiruan na sila. So, ganun. Sinishare ko sa inyo ito. Lalo na sa iyo, Melodina. Yun nga ang hiling mo sa yun nga ang siniano mo sa akin na alam ko, uhaw ka sa pagmamahal ng anak kasi anak mo yun. Pero yun nga ang mensahe ng Diyos sa iyo na malamig na kanin. Pangaralan mo man siya, huli na kasi malaki na siya. Kailangan mo lang talaga tanggapin ang nangyari at ma-realize ng bata na hindi ka pala nagkakamali. Ipakita mo lang sa bata kung gaano mo siya kamahal, kung ano yung pangailangan, gampanan mo lang kung ano man ang dapat. Huwag mo siyang pirsahin, huwag mong hilingin kasi hindi mahihiling ang pagmamahal. Sa lahat ng bagay, ang pagmamahal ay hindi hinihiling yan. Kaya nasabi ko nga sa inyo, pagkatagpo kayo ng isang tao na maganda makikitungo, ikaw mismo, tutubuan ka ng pagmamahal sa tao na yun. Yun ang pagmamahal. Maraming klaseng pagmamahal. Pagmamahal ng bilang kapatid, pagmamahal ng bilang kaibigan, pagmamahal ng ano man. Pakitaan niyo lang, katulad ng sayo nangyari, Rosarito. Ikaw mismo sasabi na ngayon, minahal ka ng anak mo. Opo, tama po yan. Naging halimbawa ka rin ng iba. So, ganun. Maraming bagay sa paniniwala na hindi natin alam. Hindi ninyo alam. Pero ako, alam ko kung saan ang paniniwala.
Kaya nga ako ginamit ng Diyos dahil nga ako ang tunay na niwala. Tulad ng sinabi mo nga sa kanina, Melodina, na dati, pag may mga problema kayo, sinisisi nyo ang Diyos. Bakit meron kayong problema ng ganun? Binigyan kayo ng Diyos na problema na ganun. Nagsisimba kayo, naniwala kayo ng Diyos. Pero doon kayo nagkakamali dahil ang Diyos ang sinisisi ninyo. Sa paniniwala ko, ang Diyos hindi nagbibigay ng problema, hindi nagbibigay ng sakit. Dahil ang Diyos ang pag-ibig. Pag gagawin ng Diyos ito, hindi na siya pag-ibig. At hindi na rin siya Diyos. Tama ko na. Ang lahat ng yan nangyari dahil sa paniniwala. Naniwala tayo ng isang bagay na kasama. Huwag natin gawin. Kasi pag ginawa natin yun, napapahamak tayo. Pag hindi natin ginawa yun, wala kang sisihin. Ginawa mo ang isang bagay na alam mo nakasama, wala kang sisihing Diyos. Sarili mo mismo sisihin mo. Bakit mo ginawa? Alam mo namang mali. Tama ko na. Sa pangaral ko, ang dami dyan. Marami kayong natutunan. Kung isa puso ninyo, unawain, intindihin kung ano ang mga sinasabi ko. Kaya maraming salamat sa inyo, sa inyong lahat na naging bahagi dito. Dahil ang himala talaga ng Diyos darating sa inyo. Ang himala ay mangyayari ito sa mga taong naniwala sa Kanya. Ang Diyos hindi nagagawa ng himala sa mga hindi naniwala. Malinaw sinasabi ng Diyos na maligtas o gagaling sila ayon sa paniniwala. Hindi sinasabi ng Diyos na maligtas sila o gagaling sila ng hindi naniniwala. Laging nasa paniniwala. Taliwas sa mga turo ng mga simbahan. Na pag meron kayo problema, pasimbahin kayo para ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang pangailangan ninyo. Tinuro lang nila yon dahil pira lang ang habol nila. Lahat sa inyo, ganun ang paniniwala. Pag may mga problema kayo, puro hiling ang inaabot ninyo. Puro hiling ang narinig ng Diyos sa inyo. Pero pag ang Diyos ay magsasabi, pag tunay kayong naniwala, kasama nila ako sa lahat ng panahon. Malinaw doon na hindi na tayo kailangang humiling. Alam ng Diyos ang pangailangan natin. Kaya tinuturo ko sa inyo ang tamang paniniwala tulad ng paniniwala ko. Na pag may problema ako, may sakit ako, hindi ako nagsasabing, Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, bigay mo sa akin. Panginoon, kailangan ko to. Puro Panginoon, hindi ako ganun. Sukat ng pagkabata ko. Tinuro ko na sa inyo ito. Na pag mayroong mga bagay na pangailangan ko, mahirap man o madali o anuman, hindi ko sinasabing bigay mo sa akin, Panginoon. Ang layo ko sinasabi, best friend, mabigat itong problema ko na to. O mabigat itong bubuhatin ko, o mabigat itong anuman. Pero kayang-kaya ko to dahil nandiyan ka kasama ko. Di ba masarap pakinggan? Sasabihin ng Diyos sa iyo, best friend nga kita. Sa lahat ng panahon, kasama mo ako. Sa hirap at gawa, nandyan ako sa iyo. Hindi katulad ng mga pare at pastor. Dasal, Bible. Pero bakit sila sinabihan ng Diyos na makasalanan, na biro ang makasalanan? Ayun naman gawain nila. Rosary, dasal, Bible. Pero bakit hindi sila ginamit ng Diyos? Kasi nga, wala sa paniniwala na gusto ng Diyos ang nasa kanila. Sino ba ako para gamitin ng Diyos? Hindi ako nag-aaral para maging pare. Hindi ako nag-aaral para maging pastor. Dahil ang pare, more than 10 years mag-aaral yan, maging pare. Ang pastor, taon din ang bilang para maging pastor.
Pero bakit sila tinatawag na biro makasalanan? Kasi nga, sila ang nag-mislead sa mga tao. Iniligaw nila ang tao sa maling paniniwala. Dahil nga, pera-pera ang pinag-usapan sa bawat relihiyon. Dito, walang relihiyon dito. Itinuturo ko ang tamang paniniwala. Alinsunod sa paniniwala ko na yun din ang sinabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya number 1, kita sa napili ko. Manggamot ka at mangaral. Bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo is powerful yan. Dahil makakita ka kung anong meron ng tao at makita ka ng parating. At makita ka ng kasalanan ng patay kahit matagal ang namatay. Ang boses mong makapagaling. Itong lahat. Nilahad ko sa social media by mouth man o by Facebook o sa ibang social media. Bago pa nangyari, isinulat ko. Nagkatotoo lahat. Kaya walang isang pastor at pare na makalapit sa akin. Dahil alam nila, ako ay totoo. At nasa Facebook ko yan, na sinasabi ko, kung naargabyado kayo, magdemanda kayo sa korte, harapin ko kayo nang walang alinlangan. Kung kailangan magpermahan tayo, pag hindi ko kayang patunayan na ginamit ako ng Diyos, doon tayo sa Lonita. Pag hindi kaya magpatunay, bibitayin. Ganun din sa inyo. Isa-isahin natin. Isang pastor na hindi makasagot, bitay. Isang paring hindi makapatunay, bitay. Ganun din sa akin. Para mapatunayan natin ang mga sinasabi natin kung totoo ba, nagaling ba nga sa Diyos. Pero walang gumawa. Kasi alam nila na ako ay totoo. Anong ginawa nila ngayon? Binabaliktad nila ang pangyayari. Nasa turo nila, sinasabi, Diyos lang ang makapangyarihan. Diyos lang ang may alam. Ngayon na isulat ko bago nangyari. Nasabi ko bago nangyari. Boses ko makapagaling. Anong ginawa nila? Demonyo daw ang gumamit. False prophet daw ako. Dapat noon pa, yun ang tinuro nila sa tao. Na ang demonyo ay makapangyarihan. Demonyo ay makakita ng parating. Bakit nila ginawa yun? Para ang tao ay hindi mawala sa kanila. Tinuturo nila ang false prophet. Pero kung ang tao nag-isip, kaya bakit tinatawag ang isang tao nagsasabi ng false prophet? Sinabihan ng false prophet. Kasi nga, ang nagsasalita na yon ay hindi totoo. Ang mga sinasabi niya ay walang sapat na katibayan, walang katunayan at hindi nagkatotoo. Sa akin, nagkatotoo lahat. May patunay. Tapos pinipilit na lang false prophet ako. Kaya hindi ako matawag na false prophet. Kung meron man sila yon. Na sinasabi nila, sila ay banal. Kahit kailan, di sila maging banal. Sinasabi nilang ginagamit sila ng Diyos. Pero ang katotohanan, sila ang gumamit sa Diyos. Kung hanapin natin, anong patunay nila na ginamit sila ng Diyos? Wala silang backup na galing sa Diyos. Bagkos, sinabihan pa sila na sila ang nambiro ang makasalanan. Himay-himayin din natin ang gawain nila. Simula sa pagbinta ng salita at pangalan ng Diyos, kasalanan na. Kaya malinaw doon na pagsimba, dasal, pagbasa ng Bible, ay hindi yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ng bawat isa ay nasa gawa natin sa bawat patak ng minuto kung paano tayo nabubuhay. Dito ang kaligtasan. Kaya nagtuturo ako ng walang relihiyon. Tuturo ko sa inyo kung paano mabuhay ng patas
paano mabuhay na walang nasaktang damdamin kasi yun ang kaligtasan. Ito lahat, ginampanan ko to. Na libre, absolutely free. Kita nyo naman, may sakit ako mula Friday. Hindi ko sinabing, Panginoon, panggalingin mo ako. Sinabi ko, bahala ka na, Miss Fran, ikaw ang nakakaalam. Nag-message ako kay Miss K. Kaninang madaling araw na mayroon akong sakit, lagnat, ubo, sipon, katawan ko ang sakit. Sabi pa nga ni Miss K, i-cancel na lang natin, brother na si Kuwag. Okay lang yun. Mahaba pa naman ang oras. Di pa natin alam kung anong plano ng Diyos. Tapos pagkatapos nakatulog ako. Iyon, may mensahe ang Diyos. Na binigyan niya ako ng tablet. Dahil ang cellphone daw, maliit. Ngayon, nagtaka ako, pagkabot niya sa tablet, nandoon na yung malaking video. Nagsalita ako. Tapos ko, may video na. Tapos nakita ko sa paligid, maraming tao. Nag-isip ko, bakit maraming tao sa paligid? Ang sabi niya, di ba, Zoom mo ngayon? Tuloy ang Zoom. Oo. Kaya tinuloy ko ito. Kahit may sakit ako. Okay lang. Pakiramdam ko naman para wala akong sakit. Galing ni Papa Jesus. Magaling na nakita ko naman ang naging resulta ng mga sinasabi ninyo. Kaya pala pinapatuloy ng Diyos kasi nakahanda kayo. Na ayaw niya na masayang ang paghahanda ng nakakarami. Na matagal ninyong inasam-asam na makita ako sa Zoom, matagal ninyong pinakandaan, tapos dahil lang sa sakit ko, mapurnada lahat. Kaya, di baling ako ang magsakripisyo. Wag lang mapurnada ang pinaghandaan ninyo. Alam naman ng Diyos. Kaya nga, pag may sakit ako, sinasabi ko sa anak ko, naku, pag hindi ako pagalingin ni Miss Fran, siya din, may sakit din siya. Sinasabi ko yan sa anak ko. Matawa lang sa sabihan ko. Pag mahirapan ako, sakit yung sinumpong yung arthritis ko, pilay-pilay ko lang. Sabi ko, hindi mo ito pagalingin. Pariho tayong dalawa. Pilay-pilay din. Magaling naman din. Powerful pa ka po talaga. Galing naman din. Hindi ko sinasabi, Panginoon, pagalingin mo ako. Pagalingin. Alam na Diyos ang kailangan natin. Sabi ko, hindi mo ako pagalingin. Pilay-pilay ka rin. Paretang dalawa. Kawa ng Diyos. Alam ng Diyos ang kailangan natin. Hindi tayo pwede magsabi na, Panginoon, bigay mo aking bigyan. Puro bigay, puro hindi. Hindi gano'n ang paniniwala. Ang paniniwala ay ituring natin ng Diyos na tulad natin ng buhay. Sinasabi sa inyo noon na magawa kasi ako ng relo talaga. Matagal akong gumawa ng relo. Pag matalsik lang yung isang screw ng relo, alam niyo naman na maliit lang yung screw. Pag talsik noon, siyempre, bawat relo, iba-iba ang tornilyo niyan. Hahanapin mo talaga yon. Kasi asa ka maghanap ng tornilyo noon. So, paghanapin ko yon, sa istante ko, may lupa yung baba, o siminto man. Hindi ko sinasabing, Panginoon, ipakita mo. Sabi ko lang, Miss Fred, saan na yung tornilyo na? Mahirapan tayo dito. Mawala, hindi na ito makita. Mahirapan tayo. So, gano'n ang pagpakilala sa Diyos. Isama natin siya sa lahat ng bagay. Ano man yung meron tayo. Noon pa naman, sinishare ko sa inyo na hindi hilig, puro hilig. Kasi nasa sinasabi ng Diyos yan. Sa taong tunay na niwala sa akin, kasama niya ako sa lahat ng panahon. Kaya hindi tayo kailangang humiling. Alam ng Diyos ang pangailangan natin. Kasi sinasabi ng Diyos yan sa mensahe. Wala kayong sinasabi, walang lumabas sa bibig ninyo, pero nababasa ko ang puso ninyo. Ibig sabihin,
Hindi man kayo nagsasalita, alam ng Diyos kung ano laman ng puso ninyo. Naniwala kayo, alam ng Diyos kung anong kailangan ninyo. Gawin nyo lang kung anong nararapat, kung anong dapat yung gawin. Dahil ang gabay nasa Diyos para sa inyo. Ganoon ang paniniwala. Hindi kailangan humiling tayo ng humiling. Kasi alam ng Diyos nga kung anong kailangan natin. Kailangan na natin ang gabay. Gawin lang tungkulin natin bilang isang tao na nabubuhay. Gawin natin ang dapat. Wala tayong trabaho? Panginoon, bigyan mo ko trabaho pero nakaupo ka lang. Makakita ka kaya ang trabaho? Check, hindi. Gawin mo lang. Alam mong, may kailangan. Lord, nako, pag hindi ako makita trabaho, magutom ka rin. Dalawa kayo magutom, papayag ka rin siya magutom. Makahanap ka trabaho. Kasi ayaw naman niya magutom siya. Di ba? So, gano'n ang pakitungo ko sa Diyos. Minsan, iba nga, basta makarinig sa akin noon, nabuang naman siya si Kuya. Sa salita talaga ako, nag-whisper rin sa iyo, ano ko, bakit pakita mo na? Tagalan tayo dito. Ganon. Tapos may nakita ko na, sus, nandito lang pala sa harap ko. Sabi ko, ikaw naman, binibiro mo pa ako. Biro ang tawag ko noon sa kanya na hindi ko makita, na nasa harapan ko pala. Ibig sabihin ng Diyos, nagbibiro din. Tingnan, nakikita ng Diyos kung paano ka talaga magkito mo. Sa inyo, hindi. Magmura kayo eh. PI, nasaan itong PI? Lagi sa bibig o may mga mura na meron. Ako hindi ako marunong magmura. Saksi yung anak ko, saksi yung asawa ko. Never niyo ako marinig magmura. Murahin niyo ako. Di ba di mura ang abutin niyo sa akin? Bibigay ko sa inyo ang mura. Walang bayad, absolutely free. Kayo sa palengke, magmura kayo, di ba? Magbayad pa kayo, mura nga lang. Di ba? Mas bababa ang bayaran niyo kasi nakamura kayo. Sa akin, hindi. Murahin niyo ako, tatawanan ko kayo. So, ganun. Marami din sa atin dito. Yung nasa mensahe ng Diyos na hindi lahat na nasa Zoom naniwala. Alam ko naman kung sino-sino. Yung mga gawain pa rin na hindi na hindi nagtugma ba sa mga sinasabi o sa ginagawa. So, sana yung iba natuto at meron pa rin dito sa atin na dito nagsishare, nagbabasa, pero lagi nagbibisi sa akin. Kuya Nars, Sir Nars, ipagdasal mo ako. Lagi ko sinasabi, unawain, intindihin. Ang dasal ko, hindi makatulong sa inyo. Natutunan ninyo sa pare at pastor yan na ipagdasal kayo. Kaya hanggang ngayon dito, dala-dala ninyo. Kaya hindi kayo gumagaling. Sana one day, ma-realize nyo na ang dasal ng ibang tao ay hindi makatulong sa inyo. 7 minutes lang naiwan dito sa Zoom na to. Alam ko, nakapagsalita na yata lahat. At ako ay magpasalamat sa inyo, kay Miss Kie, sa coordinator, at sa pag-organize dito. Kung wala siya, wala din tayo dito. At salamat sa inyong lahat na naging bahagi. At alam ko na ang biyaya ng Diyos ay palagi na sa inyo. Di baling sa akin wala, sa inyo na lang. Kasi ako na ito. Hindi na ito mabago. Sarili ko, hindi na ito mabago. Dahil kinalakihan ko na ito. Kung biyaya, pinag-usapan, hindi ko na mabilang. Kaya alam ko, ang biyaya lang, sa inyo na lang. Kahit wala ako. Ang biyaya sa akin,
nakatatak na ito. Kakambal ko na ito. Hindi ko sa Diyos na kayo mananiwalang tunay, ipagkaloob sa inyo ang mga biyayang hindi pa ninyo na tamasa, hindi pa ninyo naranasan. Yung bugulat na lang kayong bigla na lang bubulaga sa inyo. Magandang hapon.